Diyos sa isang anak dahil siya ay isang baog na ina. Yun ang ating pag-aaralan ngayon. Hindi ko nababasahin lahat. Gusto ko lang na idiin sa verse 27 at 28. Mababasa kasi natin doon yung kung paano humingi si Hannah ng isang anak sa Diyos. Doon sa verse 27 at 28, dito gusto ko kasing idiin. Sabi niya, dahil sa batang ito, ako nanalangin at ipinagkaloob sa akin ng Panginoon ang aking hiling na aking hiningi sa Kanya. Kaya't aking ipinagkakaloob naman sa Panginoon habang siya'y nabubuhay, ay ipinagkakaloob ko siya sa Panginoon at siya ay sumamba sa Panginoon doon. Yung kwento about Hannah, kasi yung asawa niya, meron siyang dalawang asawa, pero si Hannah ang talagang asawa niya. At siya ay walang anak doon. Doon sa isa, si Pelina ba yun? May anak siya doon. Ngayon si Hannah, talagang tapat siya sa Diyos. Talagang siya ay pumunta sa templo, nanalangin ng masighi sa Diyos. Doon natin makikita ang isang ina na talagang godly mother, na talagang inang mapanalanginin. Sabi niya gano'n, inang mapanalanginin. Sana ganun tayo lahat, inang mapanalanginin. At doon makikita sa buhay ni Samuel ang impluensya ng kanyang ina. Yung istoryang ito ay magpapaalaala sa atin doon sa napakalaking kabutihan na nagawa ng isang inang makadiyos sa kanyang mga anak. Una, pinapakita doon na mayroon ina si Samuel na isang mapanalangin ng ina. Ang panalangin ng isang ina na makadiyos ay isang diwa ng pag-ibig na ito ay umaabot sa puso ng Diyos. At tumutugon din ang Diyos. Doon, ibinabalik ng Diyos yung tugon doon sa tao na pinapanalangin ng isang ina. Kaya ito'y maging hamon sa atin bilang isang ina. Ito'y Mother's Day, kaya ito ang naano ko na talagang ito'y miracle ng Lord na ibigay sa atin lahat. Makita natin lahat kung gaano kahalaga ng isang ina sa ating buhay. Lahat din tayo ay nagiging anak. Meron tayong kanya-kanyang ina. At ito din ay ako yung humahanga sa mga ama din na nagiging ina din sa kanilang mga anak. Kaya salamat sa Diyos. Kaya thank you Lord na talagang ang Diyos ay napakabuti sa bawat isa sa atin. May kukwento ako na isang lalaki, isang Amerikano, Agustin ang pangalan niya. Ito'y isang napakalukong Amerikano, sabi niya doon sa kwento. Ginamit niya ang kanyang kabataan sa mga walang kabuluhan, sa lahat ng mga bisyo, sa lahat ng mga walang kabuluhan dito sa mundo. Talagang ginawa niya lahat ang mga makabundong gawain sa isang salita. Pero dahil sa isang inang makadiyos, ang kanyang ina, sa walang tigil na pagpapanalangin ng kanyang ina, isang araw, nabasa niya ang Galatians 5:20-21. Doon sinabi, doon lahat ang gawa ng laman na talagang karumalduman. Wala talagang koneksyon sa Diyos. At doon siya nakondikta. At doon siya lumuhod sa Diyos. At talagang kumilala sa Diyos. At doon niya sinambit ang influensya ng kanyang ina dahil sa panalangin ng aking ina. Kaya ako'y nakondikta. Ako'y talagang dinala ng Diyos sa kanyang salita upang ako ay magbago sa niya. Kaya talagang napakahalaga ng panalangin ng isang ina. Kung tayo man ay ina na hindi mapanalanginin, ngayon hinahamon ko kayo na talagang maging mapanalanginin. Kaya sumasaludo ako sa mga mothers na pumupunta dito pag-araw ng Miyerkules na idulog ang kaligtasan ng kanilang anak, ng kanilang mga mahal sa buhay. Doon mo makikita yung sincerity nila upang maligtas ang kanilang mga mahal sa buhay. Kaya talagang alam ko, daya nga nung sinabi niya doon, ditingin ng Diyos yun. At ibabalik ng Diyos yun na may kasamang pagmamahal
sa tao na ipinapanalangin mo upang maligtas. Huwag kang mawalan ng pag-asa, kapatid. Kaya salamat sa Panginoon. Ito ay magiging hamon sa lahat ng mga ina. Talagang, sabi nga, maraming ina na nananalangin sa kanyang anak at nagiging matagumpay sila. Sabi gano'n, this is the holy influence of a praying mother. Sabi gano'n. Ang ina ay hindi tumitigil na manalangin para sa kanilang mga anak. Gaya sa 1 Samuel, hindi ko kasi nabasa lahat ng 1 Samuel 1:11, kung paano masidhing nanalangin si Hannah. Diba noong nasa templo, sinabi doon sa kwento, talagang kumikibot-kibot ang kanyang bibig pero walang marinig na salita. Ang puso niya ay nananalangin lang sa Diyos. Siya, ang kanyang puso, sa kaibuturan ng kanyang puso, ay talagang kumukonekta sa Diyos. Napagkamalan pa nga siya ng pari doon sa templo na siya ay lasing. Pero, ando doon pa rin, nung sinita nung pari, si Eli na, huwag siyang maglasing, huwag siyang gano'n. Nagpakumbaga pa rin siya, sinabi niya, hindi siya lasing. Siya ay nananalangin ng masidhi sa Panginoon dahil meron siyang pinipili sa Diyos. Kaya talagang, humahanga ako sa mga ina talaga na sana gano'n din tayo na manalangin para sa ating mga anak. Bagamat ang mga anak natin ay malalaki na, mahirap nang hubugin, pero sa ating panalangin, yun ang huhubog sa kanila upang marating nila ang nais natin at nasa kalooban ng Diyos ay darating sila doon dahil sa ating panalangin. Huhubogin natin sila sa ating panalangin sa Diyos at yun ay didinggin ng Panginoon sa atin. Kung sabi sa Mark 11:25, kung tayo ay walang masama ang ating loob, magpatawad tayo sa lahat ng nagbigay sa atin ng sama ng loob. Upang ang Diyos ay tingin niya ang ating panalangin. Upang mangyari ang Mark 11:23-24. Yun ay isang kondisyon ng Diyos sa atin. Upang ang ating panalangin, ang ating mga hinihingi ay talagang ibigay ng Diyos. Makita natin doon yung talagang isang dedikasyon ng isang ina dito sa verse 27-28. Talagang ito yung pangalawa, yung mother's dedication. Makita natin yung mother's dedication. Talagang idinidedicate na talaga yung kanyang panalangin. Dahil talagang grabe, punong-puno yung kanyang pag-asa sa kanyang puso na isang araw ibibigay ng Diyos yung kanyang hinihingi. Kaya salamat sa Diyos sa pag-asa niya na ibinibigay niya sa atin. May ikwento rin ako na isang ina, si Martha Campbell. Nabasa ko sa isang kwento. Siya ay isang makadiyos din na ina. Gustong-gusto niya na maging missionary sa ibang bansa. Ngunit hindi siya pinayagan dahil siyempre nagkaroon ng takot ang kanyang magulang na pupunta sa mga bansa na wala pa, hindi pa kumikilala sa Diyos. Eh siyempre, babae kasi siya. Sabi niya, nag-aapoy ang kanyang puso sa mga kaluluwang nawawala pa sa Diyos. Kaya ganun kasidhi ang kanyang puso na talagang dumadalangin sa Diyos para sa mga lost souls. Noong siya ay naging ina na, bawat anak niya, ini-offer niya sa Diyos for the service of the Lord. Bata pa lamang, talagang ini-offer na sa Lord. Bihirang-bihira ang ina na ganun, na manalangin na para sa Diyos ang kanyang anak, para sa servisyo, para sa ministeryo sa Panginoon. Tayong mga ina, nananalangin tayo sa ating mga anak na marating nila yung successful life, di po ba? Karamihan sa atin, successful life. Pero hindi po masama yun kung sasamahan natin na yung kanyang successful life ay talagang magamit din sa kalawalhatian ng Diyos. Kaya itong si Martha Campbell, lahat ng kanyang mga anak, ipinanalangin niya na sila ay mag-serve lahat sa Diyos. At dumating ang araw nung sila'y malalaki na, ginamit niya po sila lahat ng Diyos. Ang kanyang mga anak nagamit sa New York, isang editor-in-chief ng Bible magazine, nagtayo ng mga Bible schools, yung mga anak niyang babae nakapag-asawa ng mga missionaries na talagang pinapadala sa China kasama sila.
Ganon katindi ang isang panalangin ng isang inang makadiyos. Kaya talagang ito ay magiging hamon sa lahat sa ating mga ina. Kahit nakikita natin ang mga anak natin na talagang parang walang pag-asa, hindi. Buuin mo siya sa iyong panalangin. Buuin mo siya, kapatid, sa iyong panalangin. At isang araw, makikita mo ang resulta. At talagang ang Diyos, ibabalik niya ang iyong panalangin na mabuting-mabuti sa taong yun. Kaya salamat sa Diyos. To God be the glory talaga. To God be the glory sa lahat sa ating mga ina. Kaya salamat. Makikita rin natin dito kay Hana yung pagmamahal ng isang ina. Talagang mahal na mahal niya ang kanyang anak. Hindi biro ang kanyang ginawa kay Samuel. Na nung ipinanganak na si Samuel, anong sabi niya nung hinawalay niya sa suso, dinala na niya sa templo. At talagang ibinigay niya ng buong buo na talagang may kasamang pagmamahal talaga sa Diyos. Dahil talagang kung sa isang ina, masakit yun. Pero dahil mahal niya ang Diyos, dahil tapat siya sa kanyang pangako sa Diyos. Malimit sa atin, pag time ng hirap sa atin, talagang tayo ay masidhing lumulubog talaga sa Diyos. Humihingi talaga tayo sa Diyos, marami tayong ipinapangako. Pero pag tinugod na tayo ng Diyos, nakalimutan na natin yung ating pangako. Talagang totoo yun, at minsan nangyari din po yun sa akin. Aminin man natin at hindi, pero talagang nangyayari yun. Pero si Hana hindi. Tinayuan niya ang kanyang pangako sa Diyos dahil mahal na mahal niya ang Diyos. Pero ito ang reward na binigay ng Diyos. Binigyan pa siya ng 5 anak. Yun ang kanyang reward doon sa kanyang katapatan sa Diyos. At maging si Samuel, naging reward din niya. Dahil naging well-known si Samuel from generation to generation. Hanggang sa araw na ito, talagang nakikita natin kung paano yung naging katapatan niya. At talagang nakita natin ang ginapaggamit ng Diyos kay Samuel bilang isang propeta ng Diyos. Kaya talagang salamat. Kaya talagang ito, hinahamon ko kayo, mga kapatid, mga ina, na talagang manalangin ng lubos. Huwag tayong manghinawa. Pray without ceasing, sabi niya gano'n. Kaya masabi nga sa Proverbs 22:6 na atin daw itrain ang mga bata sa dapat nilang lakaran at hanggang sa kanilang pagtanda ito hindi nila malilimutan, sabi nga niya doon. Meron din isang karakter sa Bible, kung babasa natin yung sa Matthew 20, verse 20 to 21, yung nanay ni Zebedeo, kung paano siya humiling sa Diyos. Sabi niya sa Panginoong Jesus, Panginoon, sa iyong kaharian, ilagay mo yung aking anak sa iyong kanan at sa kaliwa yung kanyang isang anak. Ganon katindi ang kanyang paghingi. Walang ina na hindi humihingi sa Diyos para sa ikabutihan ng kanilang anak. Lalo na kung ito'y kumilala na sa Diyos. Talagang alam ko sa lahat ng mga ina, nagnanasa na maging mabuti ang kahihinatnan ng mga anak. Sabi nga ni Mama noon, mapalad kayo na mga ina na maliliit pa ang inyong mga anak dahil matitrain nyo ang inyong mga anak sa tama, sa makadiyos na bagay. Pero sa atin na talagang, kumbaga sa mga ina naman na malalaki na ang kanilang mga anak bago nila nakilala ang Diyos, may pag-asa pa. Yun ang sinabi ko kanina, patuloy na manalangin at isang araw, talagang yung iyong hinihingi sa Diyos ay talagang gagawin ng Diyos yun sa kanila. Hindi maaaring, hindi tutugunin ng Diyos yun. Kung kayo ay talagang may pagmamahal sa Diyos, matuto tayong unahin ang Diyos sa lahat ng bagay. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Kung maalaala natin yung laging kinukwento ni Mama tungkol kay John Newton. Si John Newton, isang talagang napakasamang tao. Kung ikukwento ko po kasi ito mahaba, kasi nabasa, may isang passage din akong nabasa para sa kanya. Doon lang sa isang part na nabasa ko, sabi niya gano'n. Noong siya time na dinatnan ng matinding sakuna sa dagat, dahil naglalakbay siya sa dagat kasama yung mga preso niya, dahil kinukuha niya ang mga negro na magiging slave. Dinatnan siya ng unos sa kalagitnaan ng dagat.
Doon siya natuto. Pero ang nanay niya ay talagang nakadiyos. Lagi siyang iniluluhod ng kanyang ina sa Panginoon. Sabi niya gano'n, nung dinagnan siya ng unos sa kalagitnaan ng dagat, lumuhod siya at sinabi niya, doon ako talaga umiyak dahil kung paano nanalangin si John Newton, sabi niya, lumuhod siya, itinaas ang kanyang kamay, sabi niya, O Diyos ng aking ina, gaano kasi yun. Talagang yung influensya talaga ng isang manalangin na ina. O Diyos ng aking ina, sabi niya, Diyos na mahabagin, mahabag po kayo sa akin. Sabi niya gano'n. Biruin mo yon kasi sinabi niya, Diyos ng aking ina. So nakikita niya ang kapangyarihan ng Diyos ng kanyang ina. Dahil nakita niya ang kanyang ina ay laging lumuluhod sa kanya. Kaya to God be the glory. At doon, nag-umpisa na maraming kaluluwa na kumilala at dinala kay Kristo Jesus. Kaya to God be the glory. To God be the glory. Kaya ako'y natutuwa even sa mga nanay na nag-pray dito. Natatouch nga ang aking puso pag pinag-pray nila ang kanilang mga anak na wala pa sa Diyos. Talagang sabi ko, Lord, nakita mo yung dedikasyon ng mga inang ito, sabi ko. Yet I know, in your right time, Lord, sabi ko, you will do their prayers to their children, sabi ko. Gagawin mo talaga. Ibabalik mo with love for them, sabi ko. Kaya talagang, I really praise God. Ako'y sumasaludo sa mga ina na pumaparito upang makiisa sa panalangin, sa araw ng panalangin sa bawat pamilya. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Talagang kitang-kita yung kagalakan sa isang anak na sasabihin nila, Diyos ng aking ina. Ganon din tayo. Pagamat dito, pumupunta dito ang ating mga anak, ang mga apo natin, hindi natin alam yung connection nila sa Diyos kung gaano kalalim. Kaya patuloy natin silang idalangin. Dahil yung kinabukasan nila, idalangin natin na talagang bigyan sila ng pamilyang mabuti. Pamilya na may takot sa Diyos, na magsuserve sa Lord. Kaya, hinahamon ko lahat bilang ito'y araw ng mga ina. Kaya salamat sa Diyos na talagang kayong mga ina ay patuloy na talagang dumadalangin sa inyong mga anak. Salamat. Sinabi doon, kung makikita natin ang kwento ni Hana, si Hana ay isang inang talagang matalino, industrious, yung masipag siyang ina, sabi niya gano'n. Kaya talagang andun din yung kasipagan ng manalangin. Ibinigay niya lahat sa kanyang anak upang mag-serve sa Lord. Talagang ang kanyang reward naman ay katakot-takot. Maging sa atin, hindi natin malalaman isang araw sa ating hindi pagtigil sa pananalangin. Magkakaroon tayo talaga ng reward talaga sa Diyos. A mother, do all the cost, sabi niya ganun, sa lahat ng panalangin na itinandog ng isang ina. Yung pagdidisiplina na kanyang ginagawa, makukuha niya lahat ang masagana na talagang kalooban ng Diyos sa kanya. Ngayon, marami din ina na nananalangin sa kanilang mga anak na nakukuha rin nila ang kanilang reward sa nagiging karir ng kanilang mga anak. Pero patuloy pa rin natin silang idalangin para sa kanilang magiging kinabukasan pa hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. May isa akong nabasang quotation, sabi niya, ang pinakadakilang labanan, sabi niya gano'n, na talagang nangyari, sabi niya, ay masasabi ko kung saan at kung kailan, sabi niya gano'n. Hindi daw makikita sa mapa ng daigdig, sabi niya gano'n. Ba, ito ay ating makikita, sabi niya gano'n. Ito ay laban ng isang ina, ng sangkatauhan. Yun ay talagang napakadakila ang laban ng isang ina. Kaya lahat ng ina ay salot, every one of us, dahil sa
sa ating talagang pag-pray sa ating anak para sa kanilang magandang kinabukasan. So talagang salamat sa Diyos, salamat sa lahat ng mga ina. Hindi ko na ito hahabaan pa. Basta yung laban natin sa ating mga anak, sa pananalangin, yun ang ating isa-puso natin. Isa-puso natin na sa pamamagitan ng ating panalangin, pinubuo natin sila unti-unti sa magandang bukas. At isang araw, sana bawat isa sa atin maririnig din ng Diyos na sasabihin nila, Diyos ng aking ina. Gaano masarap yun sa isang puso ng isang ina na masasabi ng iyong anak, Diyos ng aking ina. Nakikita doon yung napakalaking influensya ng isang ina sa isang anak. So, sons and daughters, honor your mother. Honor your mother. Love them with all your heart as you love God. Talagang unahin niyong mahalin ang Diyos at mahalin niyo ang iyong ina. Walang makakapalit sa isang ina. Ano ba? Yung sinabi sa Ephesians 6:1 and 3, walang kondisyon doon kung paano yung i-honor ang iyong ina, ang iyong magulang. Walang kondisyon doon. Kung maliman ang kanilang ginagawang pagpapalaki sa iyo, kung maliman ang sa iyong isip, sa iyong pakinig ang kanilang ginagawa, honor them. Basta ang importante doon, nalaman mo ngayon na masidhi ang panalangin nila sa iyo bilang anak. Yes, hallelujah to God. Hallelujah to. Yun ang dapat natin isipin. Kaya huwag tayong lumaban. Talagang we will honor them always. Maalala ko nga, nung bata pa ako, narinig ko kasi sa aking ina, dahil siya ay Katoliko pa naman noon. Ipinapanalangin talaga niya na ako'y magiging madre. Pero talagang hindi ko alam kung bakit yun ang kanyang ipinapanalangin sa akin. Siguro talagang masidhirin yung puso niya na talagang nais niya na mag-serve ako sa Lord. Pero thank God for that prayer, pagamat hindi yun ang nangyari. Pero the Lord lead me. Nilid niya ako sa katotohanan. Sa katotohanan na mag-serve sa Kanya. Talagang God grant her prayer pa rin. And I thank God also kay Mama na talagang sa pag-pray niya, na talagang nais niya na mag-serve tayo lahat. Magamit tayo lahat para sa Kanyang kaluwalhatian. Kaya kung tayo man ay nananalangin na magiging successful ang ating mga anak, magiging career man and woman, ay magamit din nila yun sa pag-serve sa Lord isang araw. Kaya talagang patuloy tayong manalangin. Patuloy tayo na itulog sa Diyos. Huwag tayong magsawa na itulog ang ating mga anak. Dahil habang silang lumalaki at habang tayo patuloy na nanalangin sa Diyos, hinuhubog natin sa ating panalangin kung ano sila pagdating ng araw. Kaya salamat sa Panginoon. Salamat sa dito sa katapatan ni Hana sa Diyos. At ito ang nais din ng Diyos na mangyari sa atin upang yung ating paghubog sa ating mga anak ay mangyari din. Kaya salamat sa Panginoon. To God be the glory. At kukunin ko rin itong sandaling ito. Talagang ako'y nag-exert ng effort upang talagang bumili ng bulaklak upang kayong mga anak, kumuha kayo ng isa, dalhin mo sa iyong ina